Sa unang araw ko sa bago kong trabaho, nakita ko ang litrato ng asawa ko sa ibabaw na. Des ng katrabaho ko, ngumiti ako at nagtanong, sino yan? Lumiwanag ang mukha niya. Punong-puno nga pride. Boyfriend ko, 3 taon na kami. At nagpaplano na kaming magpakasal sa katapusan nung taon. Sa unang araw ko, sa kumpanyang ito, pinanggako ko sa sarili ko na magiging kalmado lang ako. Hindi madaling magsimula ulit sa edad na 32. Pero alam kong kaya ko, ako nga pala si Alisa, ang bagong senior marketing manager sa isang mabilis lumagong tech company sa BGC na tinatawag na Tech Prime. Sanay na. Ako sam nga matitinding away sa kumpanya. Humawa na ako ng kontratang milyon-milyong piso ang halaga at nakaharap ko na ang mga pinakamahirap pakisamahang tao. Akala ko walang anumang mangyayari sa opisina ang makakapagpatumba sa akin. Mali pala ko. Ang desk ko ay nakahiwalay lang sa kabilang desk gamit ang isang frosted glass na diffuser. Sa kabilang side, nakaupo ang isang mukhang inosente at batang babae. Mayroon siyang mahaba at medyo wavy na buhok, flawless na makeup. At amoy na amoy ang mamahaling pabango niya. Humarap siya sa akin na may napakatamis at nakaka-welcoming ngiti. Yung tipong madaling makakuhang lupong mataw. Ikaw ba? Si Miss Alisa, ako nga pala si Mia, ang project assistant mo. Welcome sa Tech Prime. Ngumiti ako at nakipakamay sa kanya. Hi, Mia. Looking forward to working with you. Sabi ko ng kaswal habang nilalapag ang bag ko sa upuan at nilalabas ang laptop ko. Ang isip ko noon ay tumatakbo. Nasam nga dapat kong gawin ay review ang mga project files. I-check ang budget. Basahin ang mga marketing materials. At mag-schedule NGT meeting. Pero biglang napatpat ang mamata ko sa desk ni Mia, hindi dahil sa ganda niya o sa ngiti niya, kundi dahil sa isang silver na picture frame na nasa kaliwang sulok ng table niya, katabi ang isang maliit na potted plant. Ang frame ay napakalinis at kumikinang sa ilaang opisina. Halatang araw-araw pinupunasan ng may-ari. At sa litratong iyon, nandun ang asawa ko, hindi ako pwedeng magkamali. Imposibleng magkamali ang lalaking nakasuot ng navy blue na polo shirt, ang pamilyar na tipit niyang ngiti, ang dimple niya sa kaliwang pisngi, at ang mga matang nakatingin sa kamera na puno nga init at kumpiyansa. Si Mark yon, ang asawa ko, ang lalaking kagabi lang ay pinagluto ako ni paborito kong pasta sa kusina namin. Ang lalaking yumakap sa akin mula sa likod at bumulong, bukas na ang big day mo. Good luck. Mahal ko. May isa pang detalye sa litratong. Yun na nagpatigil sa pahinga ko. Ang suot niyang navy blue polo shirt. Ako ang bumili noon para sa aming 3 wedding anniversary. At kung tititigan mo ang background, makikita mo ang asul na dagat at ang Gemengea, puno enerhiya niyog na nakayuko sa tubig. Eksaktong view, yon ng Beach sa El Nido, Palawan, kung saan kami nagbakasyon pagkatapos kong maklos ang isang malaking marketing campaign. Ang litratong, yun ay dapat nakapatong sa nightstand, sa kwarto namin. Alam ko, yung kasi ako mismo ang nakpa-frame noon. Pero ngayon, nandito na siya. Nakapatong sa desngang, batang babae, sa bago kong opisina. Ang nakakasukang katotohanan ay nakalatag na mismong sa harapan ko. Biglang may matinding ugong sa mga tainga ko, na parang lahat ng mainit na dugo sa katawan ko ay umakyat sa ulo ko. Para lang baklang bumaksak papunta sa makapa ko, hindi ako natumba. Pero nang hinaang mga tuhod ko, marami na akong pinagdaanan sa buhay ko. Pero sa sandaling yon,
Natutunan ko kung ano ang pakiramdam kapag gumuho ang buong mundo mo sa gitna ng matinding katahimikan. Hindi ako akat nagtanong. Umupo ako, huminga ng malalim, at nagsimulang mag-type kung ano-anong walang kwentang salita sa laptop ko para lang magkaroon ng panangga. Tapos, kaswal akong lumingon. Pinilit kong gawing magaan at masaya ang boses ko na parang isang tipikal na bagong empleyado. Mia, sino yung lalaki sa picture ang gwapo naman? Biglang kuminang ang mga mata ni Mia na parang nabanggit ko ang pinakapaborito niyang topic sa buong mundo. Inilapit niya ang frame at dahan-dahang hinaplos ang salamin gamit ang daliri niya, na parang isang mamahaling alahas. Boyfriend ko siya. Miss Alice, ang pangalan niya ay Mark. 3 taon na kami. Paborito kong picture niya to. Kaya dinala ko sa office for motivation. Ikakasal na kami sa katapusan ng taon. Ang masalitang 3 taon ay tumama sa akin na parang isang matinding suntok. 3 taon. 7 nang kasal si Mark at ako. Ibig sabihin, mula pa noong ika-4 na taon ng kasal namin. Mayroon na siyang pangalawang buhay. Patuloy lang akong ngumiti. Yung ngiti ng isang babaeng sanay na sanay itago ang emosyon sa likod ng flawless na makeup. Napaka-perpektong ngiti ko na kung sino man ang nakakapanood. Isipin nilang nakukuwentuhan lang kami nga casual na bagay sa opisina. So, magiging bright ka na pala soon. Congratulations. Oo nga po Kinakabahan na nga ako. Sabi ni Mia habang itinataas ang kaliwang kamay niya sa ilalim ng puting ilaw ng opisina. Kumislap ang isang diamond ring sa ring finger niya. Hindi lang ito basta-bastang sing-sing. Isang tingin mo pa lang, alam mong napakamahal nito. Malaki ang boto, radiant cut, at nagre-reflect ng ilaw na parang matalas na patalim. Nagpropose siya sa akin last month. Miss Alice, sabi niya, gusto niyang ibigay sa akin ang kasal na deserve ko. Nagpaplano kami ng malaking reception sa The Peninsula, Manila. At tumitingin na rin ako ng mga designer dresses. Parang naging liha ang lalamunan ko. Sinabihan ako ni Mac dati na hindi siya mahilig sa mga magagarbong bagay. Na ang engagement ring daw ay dapat simple lang dahil ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga brilyante. Naniwala naman ako sa kanya. Isang manipis at simpleng gold band lang ang suot ko na sabi niya ay bumabagay do sa minimalist naming lifestyle. Naging proud pa nga ako. Sa pagiging simple na yun, ngayon naintindihan ko na. Hindi naman sa ayaw niyang luho. Tinipit niya lang ako para ibigay ito sa iba. Pinilit kong panatilihing kalmado ang boses ko. Ano palangge? Trabaho, fiancé mo. Nasa investment finance siya. Sagot ni Miana, parang pinausapan lang namin ang lagay ng panahon. Sobrang ganda ng takbo ng karir niya. Lately, palaging busy. Kaya madalas siyang malate. Umuwi, galing trabaho. Pero sobrang inaalagaan niya ako. Inulit ko ang pangalan sa isip ko. Mark, ang asawa ko, ang lalaking kahapon lang ay nagsabi sa akin na sobrang dami niyang tamba na trabaho at may malaking project daw siya. Ngayong linggo kaya gabi na siya makakauwi. Ang lalaking humalik sa noo ko kaninang umaga bago umalis ng tsondo namin. Narinig ko ang sarili kong magtanong ulit. Tinimplahan ko pa ang boses kong tamang daming ang kuryosidad. Paano kayo nakakilala? Sa isang industry conference sa Cebu. Guest speaker siya dun. Tapos nilapitan ko siya after para hingin yung contact info niya. Sabi ni Mia, naabot tenga ang ngiti na parang batang nakukuwento ng fairy tale. Sobrang suplado niya noong una,
Pero naging persistent ako, kaya bumigay din siya. Sabi niya, ako do ang naging dahilan para gusto na niyang mag-settle down. Ang salitang settle down ay parang isang malupit at nakakadiring joke. Dahil ako ang asawa niya, ako ang babaeng pinili na niyang makasettle down na nakatatak pa sa isang marriage license. Kumumbot ako, isang beses lang. Para pigilan ang mga luhang nagbabadayang tumulo, naisip ko ang lahat na mapakakataong ginawa niyang palusot ang late meetings. Ang mga text niya na nastuk daw siya sa opisina, ang mga weekends na bigla na lang daw siyang may business trip. Dati, nagreklamo pa akong kaunti. Pero kalaunan ay tumigil na rin. Ako dahil nagtiwala ako sa kanya. Nagtiwala ako sa kanya tulad ng pagtitiwala kong hindi bigla-biglang masusunog ang kondo namin. Biglang tumingin sa akin si Mia at nagtanong ng isang bagay na parang pumunit sa puso ko. Kayo po? Miss Alisa Casal, na po ba kayo? Tumingin ulit ako sa litrato, sa desk niya. Ang gitin ni Mark sa litratong, yon ay eksaktong gitin na ibinibigay niya sa akin. Lumalabas na ang isang ngiti pala ay pwedeng hatiin sa 2 o 3, pero makmumuha pa ring buo at toto. Sumagot ako ng hindi nakbabago ang ekspresyon ng mukha ko. Oh, 7 taon na akong kasal. Medyo nanlaki ang mata ni Mia at napahagigi siya ng mahina. Na parang nakarinig siya ang kwento mula sa unang panahon. Wow, 7 taon. Ang tagal na nun siguro, sobrang kalmado at steady na ng relationship niyo ngayon. Narinig ko kasi na after 7 taon. Madali na raw magsawakan ang mataw. Sinabi niya yon nang walang bait ng Malaysia. Pero bawat salita ay parang talim ngang labahan na humihiwa sa balat ko. Hindi ako galit sa kanya. Galit ako sa nakakadiring tadhana na naglagay sa akin sa eksaktong sitwasyong ito. Walang kaalam-alam ang batang ito. Inosentang nagkukuwento tungkol sa 7-year itch. Habang ako ay nakaupo sa gitna ng isang corporate office. Pinipilit gampanan ang role ko ng walang sablay. Tumango ako, nakbigay ng isang tipit na ngiti. Kalmado at steady. Isang klase din yon ng kaligayahan. Ang pinaka-importante ay respeto at loyalty. Trepo. Sa ngayon ni Mia, saka bumalik sa monitor niya, bumalik na rin ako sa laptop ko. Sa screen ko, nakabukas ang marketing plan, budget spreadsheets, at listahan ng dapat gawin, pero walang ni isang salita ang maproses ng utak ko. May isang bagay sa lub-lub ko na nagbago. Parang mga mabibigat na makinarya na marahas na kumasa sa tamang pwesto. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, hindi ko kinuha ang silver na photo frame para ibato sa pader. Umupo lang ako ng tuwid na tuwid. Ipinapatong ang parehong kamay ko sa keyboard at hinayaan kong bumaon ang mga kuko ko sa palat ko hanggang sa masaktan ako. Isang malinaw na isip ang umaling-aungaw sa utak ko, kailangan kong malaman ang lahat. Pagkaraan ng ilang minuto, diman ang isang admin assistant at kumatok sa class divider ko. Miss Aluisa, gusto ka raw makausap ni si Roberto sa conference room for a quick project brief. Tumayo ako. Susunod na ako. Lumayo ako sa desk ko at tumaan mismo sa likuran ni Mia. Masaya siyang naktatype. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa litrato at naguminggit. Isang ngiting ang purong kaligayahan na naibigay ngang kilabot hanggang sa buto ko. Naglakad ako papunta sa elevator at nakita ko ang refleksyon ko sa makintap na pinto nito. Perfect ang fit ng kulay abong corporate suit ko. Ang buhok ko ay nakatalingang malinis at profesional. Ang lipstick ko ay dark at mukhang matapang. At ang eyeliner ko ay matalim. Mukha akong isang matagumpay at modernong babae na pumapasok sa isang masayang bagong chapter ng karir niya. Walang sinuman ang makakahalata
na ilang minuto lang ang nakalipas, ang buong buhay ko ay ginutay-gutay nga isang naka-frame na litrato, pakasara ng pinto ng elevator. Idiniin ko ang kamay ko sa dibdib ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi dahil sa panig. Isa itong babala sa loob ng 7 taon. Nabuhay ako sa isang kasal na akala ko ay isang ligtas na kanlungan. Kung nagawa ni Mark na bumuo ang buong pangalawang buhay ng patago sa akin. Pubes, mas kaya kong bumuo niya sarili, kong pilano. Hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin ng planong ito. Pero isang bagay ang sigurado mula sa sandaling ito. Hindi na ako ang tangang asawa na naniniwala sa mga late night sa opisina. Huhukayin ko ang lahat ng nakabaon niyang sikreto. At babawiin ko kung ano ang sa akin at ang investigasyon ko ay magsisimula mismo dito, sa opisinang ito. Ang unang meeting ko sa bagong kumpanya ay parang nanonood ng pelikula in slow motion. Nakaupo ako malapit sa dulang mahabang mesa. Sa harap ko ay isang presentation na puno ng market analytics. Sa paligid ko ay ang mga mukha ng mga bago kong katrabaho. Masikasik na naktatalo tungkol sa product strategies, media budgets, at third quarter projections. Tumango ako, nag-take notes, at paminsan-minsan ay nagbibigay ng matalas na professional insight sa tamang tiyempo, kaya akalang lahat ay natuto ako. Pero ang totoo, wala talaga ang isip ko sa kwartong yon. Sa isip ko, ulit-ulit na nagfa-flash ang litrato sa desk ni Mia. Kasabayng boses niya, 3 taon na kami. 3 taon. Ang numerong yon ay isang malaki at pangit na lamat na sumira sa pundasyon ng 7 taon kong kasal. Kaya naging malabo at marumi na ang bawat alaala ko. Nang matapos ang meeting, lumabas na ang lahat hanggang sa si Sir Roberto na lang, ang department head. Ang natira, tumingin siya sa akin na may ngiting hanga. Mabilis ka palang makapick up. Alisa, alam kong humawa ka ng malalaking accounts dati nung nasa Ortigas ka pa. Maswerte kami na nandito na sa BGC ang ganyang level ngang expertise mo. Ngumiti ako ng formal. Salamat, si Roberto. Gusto ko lang din talagang maka-integrate agad sa team ng maayos. Tumango si Roberto. Bata pa ang team natin. Pero masisipak sila. By the way, may bago tayong investment consultant na darating mula sa isa sa mga partner firms natin soon. Very important contact. Malamang ikaw ang makaka-coordinate niya sa upcoming rollout. Hindi ko masyadong pinagtunan ng pansin. Standard corporate procedure lang yung. Pero naktanong na rin ako autopolitines. Kailan po siya darating? Sometime next week. Siguro. Hindi ko pa siya nami-meet. Personally, puro magagandang bagay lang ang naririnig ko mula sa mga executives. Tumango ako, kinuha ang notebook ko, at lumabas ng conference room. Pagdating ko sa hallway, narealisa ko na sobrang higpit na hawak ko sa leather notebook. Hanggang sa namumuti na ang mabukongang daliri ko, pinilit kong i-relax ang kamay ko at huminga ng malalim. Nakalok na ang isip ko sa isang layunin verifikasyon. Hindi dahil kumakapit ako sa isang desperado at nakakawang pag-asa na baka misunderstanding lang ang lahat. Alam kong hindi ako mali. Pero kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang bulok sa kasal namin. Pabalik ko sa itis ko. Nakita ko si Mia na mabilis na nagtatip. Ang litrato ay tahimik na nakapatong sa sulok ng workspace niya.
Masayang walang kaalam-alam na kakapasabo lang nito sa realidad ng ibang babae. Umupo ako at binuksan ang laptop ko. Pero hindi ko mapigilang sumulyap sa side niya ang divider. Nahuli ako ni Mia na nakatingin. At ngumiti siya. Miss Alusa, lalabas kami. Mamayang ilang katrabaho natin para mag-lunch sa isang masarap na bistro sa kanto. Gusto mo bang sumama? Pinilit kong tumango. Sure, I'd love to. Salamat. Habang hinihintay ang oras ng lunch, nakunwari akong nakpabasa ng mga project briefs, pero ang toto, palihim akong nagbukas ng bagong incognito tab sa browser ko. Social media. Tinepe ko ang pangalan na Mark. Lumabas agad ang profile niya. Ang profile picture niya ay yung picture pa rin naming dalawa na kuha 2 taon nang nakakalipas noong nakwentasting kami sa Tagaytay. Tinitigan ko yon ng ilang segundo. Sa litrato, nakasandal ako sa balikat niya. Sobrang lawa ngiti. Nung maoras na yon, naniwala ako na ang lalaking katabi ko ay ang kakampi ko, ang partner ko habang buhay. Nag-scroll down ako. Karamihan sa mga recent posts niya ay strictly professional photos mula sa mga boardrooms, networking events, mga generic na quotes. Tungkol sa investing at leadership, walang bakas ng ibang relasyon. Hindi na ako nagulat. Palaging maingat si Mark at bihirang mag-post lang personal updates. Pero may isang litrato mula sa 2 buwan na ang nakakalipas ang umagaw sa pansin ko. Nakatayo siya sa isang maliwanag na stadyo sa isang financial seminar sa Cebu. Dandang attendees ang nakaupo sa audience. Tininyan ko ang command. Ang top command na puro heart-eyes, emoys at papuri. Ay, mula sa isang akon na nangangalang Mia Santos. Tinitigan ko ang litrato. Suot ni Mark ang fit na fit niyang dark gray suit. Na-highlight ng mga ilaw sa stadya ang matalim niyang jawline. Naalala ko ang eksaktong araw na yun. Sinabi niya sa akin na kailangan niyang lumipat papuntang Cebu para ayusin ang isang krisis sa isang major client. Ako pa ang naimpake ng maleta niya at nakpaalala sa kanya na magpahinga dahil sa sobrang siksik ng schedule niya. Lumalabas na nandito pala siya. Nakatayo sa stage. Nilalasap ang mga palakpak. Habang ang babaeng nakaupo sa audience ay nakatingin sa kanya ng may purong pagmamahal. Isang malamig na realidad ang bumalot sa akin. Hindi ito isang mabilisang pagkakamali. Hindi ito isang bike lang tukso lang. Ito ay isang relasyong pinagplanohan at pinuo ng maingat at sistematiko na lantaran pang ipinapakita sa ibang siyudad. Nag-vibrate ang phone ko sa ibabaw ng desk. Text scaling kay Mark. Kamusta ang first day mo? Ganda. Tinitigan ko ang umilaw na screen. Kung kahapon niya to sinen. Siguradong magre-reply. Agad ako ng heart emoji at mahabang mensahe. Ngayon, ang salita niya ay parang isang nakakasakit na performance na lang. Nagtipe ako ng maikling reply. Okay naman, mababe ang magataw. Nag-reply siya agad. Glad to hear it. Malalate pala ako ang uwi mamaya. May dinner meeting ako sa mga clients. Pinandilatan ko ang screen. Client meeting. Ang 2 salitang, yon ay biglang nakaroon ng napakabigat at nakakadiring kahulugan. Dahan-dahan akong nagtipe. Okay, wag masyadong magpakapagod. Itinap ko ang phone ko. Walang dakdak na tanong. Walang pangungulit. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali. Nag-lunch ang buong team. Ilang minuto lang ang nilakat namin papunta sa bistro. Cozy ang lugar. May mga exposed na brick walls. At amoy na amoy ang ginigisang bawang habang kumakain ang lahat. Tuloy-tuloy ang kwentuhan. Nakikisali ako kapag kailangan. Pero ang buong atensyon ko
ay nakatuan kay Mia. Likas siyang madaldal, madalas tumawa, at panaang banggit kay Mark na may halatang pride sa boses niya. Sobrang busy talaga niya sa firm. Palaging nagahabol gabagong investors. Pero palagi siyang may time sa akin. Kinikilig niyang sabi, tinukso siya ng isa sa mga lalaki. Mula sa design team. Sana all, mukhang bikets talaga yang mapapangasawa mo. Namula ng husto si Mia. Sobra, sabi nga niya sa akin, pakinasal na kami. Bibili kami ng sarili naming bahay. Tumitingin-tingin na nga siya ng luxury condos sa BGC. Kalahati pa lang papunta sa bibig ko yung tinidor ko. Pero biglang nanigas ang kamay ko. PGC, kamakailan lang. Nabanggit sa akin ni Mark na tinitignan niya ang posibilidad na mag-invest ng property sa BGC. Sabi niya, para lang do yun sa rental income. Isang matalinong asset para sa portfolio namin. Pumayag ako ng walang pagdadalawang isip. Nakpatuloy si Mia, kumikinang ang mga mata. Sabi niya sa akin, ang trabahong isang lalaki ay magbigay magandang tahanan para sa pamilya niya. Ang safe-safe nga pakiramdam ko nung sinabi niya yon. Naulunok. Kuang, solad, so bibig ko, lasang abo. Tinignan ko ang batang babae sa kabilang dulo ng mesa. Wala siyang kaalam-alam na isa pala siyang supporting actress sa isang malalang psychological thriller. Para sa kanya, ang lalaking ito ay isang modern-day Prince Charming. Pagkatapos mag-lunch, pumalik na kami sa opisina. Pagpasok sa pinto, nakita ko na naman ang naka-frame na litrato sa desk niya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagulat. Sa halip, isang bago at matalim na pakiramdam ang namo sa dibdib ko. Determinasyon. Binuksan ko ang laptop ko at nagtrabaho. Habang akala ng lahat ay seryoso ako sa marketing metrics ng Tech Prime. May nakabukas akong isang nakatagong spreadsheet. Sinimulan kong ilok ang lahat ng nalaman kong nga pangalan. PETSA, ang conference sa Cebu, ang timeline ng engagement nila, ang giplano sa kondo sa BGC. Bawat detalye ay parang piraso ng puzzle. Ang bilis lumipas hapon nang uwian na, inayos ko na ang mga gamit ko. See you all tomorrow. Tumayo si Mia at kinuha ang coat niya. Saan ang daan mo? Miss Alisa, magta-taxi ka ba? Hindi. Notebook na akong grab. Have a great night. Tumango ako. Ikaw din? Paglabas ng office building. Pababa na ang araw sa likod ng matataas na building ng BGC. Maingay ang siyudad. Magulo. At nababalot ng orange na ilaw galing sa mga streetlights na nagsisimula ng bumukas. Nakatayo ako sa kanto, hinihintay mag-green ang stoplight. Nang magvibrate, ulit ang phone ko. Tumatawag si Mark, nag-swipe ako para sagutin. Hey, sweetheart. Sabi nga malambing niyang boses sa kabilang linya. Nasa Grab na ako papunta sa client dinner. Mauna ka nang kumain. Tinitigan ko ang sunod-sunod ng mga sasakyang dumadaan. Okay, sabi ko. Ang boses ko ay kalmadong kalmado. Tumawa siya ng mahina. Siguro pagod na pagod ka sa first day mo no magpahinga ka na. See you later tonight. Bumaba ang tawag. Nanatili. Akong nakatayong ilang sandali habang isang malinaw na kaisipan ang nabuo sa utak ko kung nagawa niyang itago ang double leaf niya sa akin ng 3 taon. Ang mga malilit na katotohanang natuklasan ko ngayon ay tip of the iceberg pa lang. Pumara ako na taxi habang mabilis na bumibiyahe ang sasakyan.
Pinuksan ko ang contacts ko at hinanap ang isang partikular na pangalan, Ati Sarah. Tinitigan ko ang pangalan sa loob ng ilang kanto bago ko inilok ang screen ko. Alam kong hindi ko kailangang madaliin ito. Pero alam ko rin na simula ngayong araw, ipunin ko ang lahat, ebidensya, timelines, financial records, lahat. Dahil kung ang kasal ko ay nakatayo sa kasinungalingan, hinding-hindi ako papayak na umalis ng walang bitbit. Ang kwento ko ay nagsisimula pa lang, huminto ang taksi sa tapat ng Chondo, building namin sa Rockwell. Eksakto ng tuluyan ng dumilim ang siyudad. Ang mainit at kulay gintong ilaw mula sa luxury lobby ay nakmukhang napakapayapa sa labas. Kung sinuman ang dadaan, iisipin nilang puro masasaya at matagumpay na pamilya ang nakatira dito. Binayaran ko ang driver at pumasok sa mabibigat na glass doors. Ngumiti ng maaliwalas ang doorman na si Hector. "Good evening, Ma'am Alyssa. Medyo maaga po tayo ngayon . Tumango ako. Medyo napagod lang. First day sa bagong trabaho . Nagsara ang pintong elevator at umakyat sa ika-20 palapag. Papukas ko pinto na unit namin. Ang pamilyar na amoy ngang bahay namin ay bumaksak sa akin na parang pisikal na pabigat. Nasa ayos pa rin ang lahat kung paano ko ito iniwan. Ang gray na velvet sofa na ilang linggo kong pinag-isipan bago bilhin. Ang mabigat na oak dining table na paborito ni Mark. At ang magandang landscape painting sa living room na nabili namin nung nag-anniversary trip kami. Ito ang buhay na binuo namin sa loob ng 7 taon. Bawat gamit ay may nakakabit na alaala, pero paktingin ko sa palihit na yon, wala na ang init na yon. Ang apartment ay mukha na lang isang crime scene na puno ang mga tanong. Ibinaba ko ang bag ko sa console table. Inibat ang heels ko at naglakad papunta sa kusina. Dahil sa nakasanayan, binuksan ko ang stainless steel na ref para tignan kung anong pwedeng lutuin para sa dinner. Pero natihilan ako. Malalata ako no uwi. Client dinner. Napatawa ako ng mapakla at mahina. Ang salitang client ay biglang nakaroon ng napakalinaw at nakakasakit na bagong kahulugan. Isinara ko ang ref, kumuha ang isang bote ang sparkling water at pabagsak na umupo sa sofa. Hawak ko ang phone ko. Gusto ngang sang bahagi ngang isip ko na halongkatin ulit ang social media ni Mia. Gusto rin ng isa pang bahagi na kalkalin ang iPad ni Mark para maganap pa ngang maebidensya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Alam ko na kung magpapadala ako sa emosyon, magiging padalos-dalos ako. Kailangan kong maging kalkulado at malinis gumalaw. Bandang 8:00 gabi. Umilaw ang phone ko. Text galing kay Mark. Medyo inabot kami ng matagal sa dinner. Baka lampas. 10:00 na ako makauwi. Tinitiyan ko ang text. Tapos tumayo ako at naglakad papunta sa master bedroom namin. Sa nightstand sa side niyang kama madalas nilalagay ni Mark ang personal niyang dokumento. Binuksan ko ang pinakataas na drawer. Manga pasaporte. Ilang lumang corporate contracts. At isang maliit na leather notebook. Binuklat ko ang notebook. Puro scribbles lang tungkol sa yield rates at board meetings. Walang kahina-hinala. Isinara ko ang drawer at naglakad papunta sa walk-in closet niya. Ang mga tailored suits at polo shirts niya ay nakasampay sa mga perpektong color-coordinated na linya. Hinaplos ko ang matela. Bigla akong huminto sa isang dark gray na suit jacket. Naalala ko ang site na to. Ito ang suot niya sa finance seminar na yon sa Cebu. Eksaktong suot niya sa litratong nakita ko sa Instagram kaninang hapon. Kinamapa ko ang inner breast pocket nito. May nakapaang daliri ko na isang nakatuping papel. Kinuha ko ito. Isa itong resibo mula sa isang sikat at mamahaling omakase sushi restaurant sa BGC.
Ang petsa ay eksaktong 3 linggo na ang nakakalipas. Ang total bill 28,000 piso. Tinitigan ko ang lukot na papel at biglang may naklik sa isip ko, 3 linggo na ang nakakalipas. Yun yung gabi na sinabi ni Mark na ilalabas niya for dinner ang isang napaka-importanteng potential investor. Tinanong ko pa siya noon kung hihintayin ko siyang umuwi. Hinalikan niya ako sa piski at sinabing, "Wagner, baby, mahilig uminom ang mga taong to. Baka umagahin kami." Umupo ako sa gilid ng kama para akong napapaso sa resibong. Hawak ko, 3 taon, napakabang panahon noon. Ibig sabihin, sa loop nga, 3 taon. Nakaroon na dandang kanitong latte client dinners. Binuksan ko ang phone ko at hinanap ulit ang Instagram ni Mia. Sa pagkataong ito, sinyuri ko ang profile niya. Parang isang forensic investigator, nilampasan ko ang mga nakanggiting selfies niya at nag-focus ako sa mga background ng travel photos niya. Mga fine dining shots at mga romantic captions. Bihira niyang itak si Mark o ipakita ang buong mukha nito. Siguro dahil hiniling ni Mark na maging discreet para daw sa career niya. Pero ang mga ebidensya ay nakakalat lang sa paligid. Isang litrato ng kape sa ibabaw ng marble table. Nakatabi doon ang isang pandalaking Rolex, ang eksaktong Rolex na nirigalo ko sa kanya nung 35th birthday niya. Isang litrato ng 2 baso ng red wine na nag-cheers. Sa gilide ni litra, nakapatong ang kamay ng isang lalaki sa mesa. Ang simple at minimalist na gold wedding band sa daliri niya ay hindi pwedeng ipagkamali. Ibinaksak ko ang phone ko sa kutso na dahan-dahan, nanginginig na huminga ng malalim. Lahat ng natitirang duda sa isip ko ay tuluyan ng nabura. Hindi lang basta naklalaro si Mark. Aktibo at comfortable niyang maintain ang dalawang magkahiwalay na buhay. Eksaktong 10:30 gabi, narinig kong bumukas ang lock and front door. Pumasok si Mark. Mukhang normal ang gaya ang dati. Hinubad niya ang overcoat niya. Isinampe sa closet, sa hallway, at naglakad papunta sa living room. Uminto siya nang makita niya akong tahimik na nakaupo sa madilim na kwarto. "Hey, gising ka pa?" Yumiling ako. "Hinihintay lang kita." Ngumiti siya, yung pamilyar at nakaka-charm na ngiti, at lumapit para masahiin ang mga balikat ko. "Kamusta ang rest of your first day?" Tumingin ako ng diretso sa mata niya. Okay naman, productive. Tumango siya at naglakad papunta sa kusina para kumuhang mainom na tubig. Sinundan ng mata ko ang bawat galaw niya. Kung paano niya buksan ang kabinet, kung paano siya uminom, kung paano niya itupi ang manggas niya, lahat ay sobrang pamilyar. Nakakasakit sa sobrang pamilyar. Pero ngayon, pakiramdam ko, nanonood ako ng isang estranghero na suot-suot ang balat ng asawa ko. Nang bumalik siya sa living room, nagtanong ako ng isang napakakaswal na tanong. "So, sino yung client mo tonight?" Walang kakabakabang sumagot si Mark. Isang grupo ng mga tech investors galing Singapore. Nakahanap sila ng mapaglalagyan ng malaking pondo para sa isang bagong fintech na project. Perpekto niyang dineliver ang kasinungalingan. Maayos, walang utal, at walang kahit katiting na senyales ng guilt sa mukha. Tumango lang ako. Kung kahapon to nangyari, maniniwala ako sa bawat salitang lumabas sa bibig niya. Ngayon, na-realize ko na si Mark ay isang masterclass na sinunggaling. Umupo siya sa tabi ko at inakbayan ako dahil sa nakasanayan na. "Kung pagod ka na, tara na sa kwarto." Tinitigan ko siya isang
Segundo, nag-flash sa utak ko ang imahe ni Mia. Namumula habang pinakmamalaki ang diamond ring niya. Dalawang babae. Ang isa, naniniwalang siya ang asawa at partner nito habang buhay. Ang isa, naniniwalang malapit na siyang maging asawa at ang lalaking nakaupo sa tabi ko ay masayang-masaya na nabubuhay sa gitna ng pagmamahal naming dalawa. Tumayo ako. Siye, matutulog na ako. Naglakad ako papunta sa kwarto at isinara ang pinto habang nakahiga sa ilalim ng kumot. Pinakinggan ko ang tunog ng bukas na shower sa master bathroom. Ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng tubig sa tiles. Nakatitig ako sa madilim na kisame. Ang utak ko ay tumatakbo ng mabilis pa sa 4:00. Dalawa ang pagpipilian ko. Option 1. Pasabugin ang bomba ngayon din. Sumigaw. Iba to sa muka niya. Ang resibo. Niji Sushi Restaurant. At gawing wazon ang luxury condo namin. Option 2. Manatiling tahimik at tipunin ang bawat piraso ng puzzle. Makalipas ang kalahating oras, tumabi sa akin si Mark sa kama. Pinatay niya ang lampset. Niyakap ako sa baywang at hinila palapit sa kanya. Gayang ginagawa niya gabi-gabi. Good night, Bobby. Bulong niya. Ipinikit ko ang mata ko, pero hindi ako natulog sa sobrang dilim. Binura ko ang anumang natitirang emosyon at pinano ang diskarte ko. Bukas, sisimulan kong hukayin ang matunay na detalye, ang corporate calendar niya, ang transaction history, ang joint accounts namin, at bawat client meeting na sinasabi niyang pinuntahan niya. Dahil kung may pasensya si Mark na magtago sa dilim ng 3 taon, mas may pasensya akong kalatkarin ang bawat isa sa mga sikreto niya papunta sa liwanag. At kapag sumabog na ang katotohanan, ako mismo ang hahawa ng detonator. Kinaumagahan, mas maaga akong nagising kaysa sa dati. Medyo kulay abo pa ang kalangitan sa labas ng tsondo. At ang mga unang sinag ng araw ay nagsisimula pa lang tumama sa mga glass building sa paligid. Tulog pa si Mark sa tabi ko. Malalim at pantay ang pahinga. Nakagbay pa rin ng pabigat ang braso niya sa baywang ko. Para sa iba, ito ang perpektong imahe ng masayang mag-asawa. Pero para sa akin, nakakasakal na ang kapayapaang ito. Maingat akong kumawala mula sa braso niya. Bumangon. At naglakad papunta sa master bathroom. Kalmado ang mukha ko sa salamin. Pero ang mga mata ko ay mas matalas. Mas matigas kaysa sa nakalipas na mga taon. Nahilamos akong napakalamig na tubig. Hinaya ang gisingin ng lamig ang bawat ugat ko. Paglabas ko ng banyo, nakaupo na si Mark at nagkukusot ng mata. Magulo pa ang buhok niya. At binigyan niya akong isang antok ng ngiti. Ang aga mo yata. Baby, tumango ako. Kailangan kong pumasok ng maaga sa office ngayon para mag-prep sa isang strategy meeting. Nainat siya. Lumapit. At hinalikan ako sa ang ritual naman tuwing umaka. Kamusta pala pakiramdam mo sa team niyo kahapon? Okay naman sila. Kalmado kong sagot. Ngumiti siya at naglakad papunta sa closet niya. Pinanood ko siyang pumili na isang plansatong pudding dress shirt. Bawat galaw niyang gayon subject sa matinding investigasyon ko. Hindi ko na siya pinapanood dahil sa pagmamahal. Pinapanood ko siya na parang isang predator na pinag-aralan ang biktima nito. Humarap siya habang binubutones ang manggas niya. May back-to-back pitches ako today. Baka gabihin ulit ako. Tumango ako ng walang effort. Okay. Wala siyang napansing pagbabago sa kilos ko. Bakit naman siya makakahalata pagkatapos ng 3 taong paglusot? Iniisip niyang permanente na ang bulag na pagtitiwala ko? Sabay. Kaming nag-breakfast sa kitchen island. Habang kumakain, nag-scroll si Mark sa phone niya.
Napansin ko ang isang maliit na ngiti sa gilid nga labi niya habang nakbabasa nga screen. Anong nanginingiti-ngiti? Mo diyan, casual kong tanong habang humihigop ng black coffee. Mabilis siyang naangat ng tingin. Wala. Good news. Lang sa markets. Nagbabounce back. Yung ibang text talks. Tumango ako. Pero nang tumayo siya para ilagay ang plato niya sa lababo, naiwan niya ang phone niya sa lamesa. Umilaw ang screen dahil sa isang notification. Message from Mia. Can't wait for tonight. Tinitsigan ko ang gumilaw na minja salita sa lubi enigra eksaktong 3 segundo bago ako nagiwaze ni gatingging. Hindi bumilis ang tibok ngang puso ko. Wala na ang panik na naramdaman ko kahapon. Napalitan na itong isang malamig at manhit na pag-isip. Bumalik si Mark. Kinuha ang phone niya at ibinusa sa sweat jacket niya. Walang kaalam-alam na nabasa ko ang message. Inalikan niya ako sa pisngi. Have a great day at work. Love you. Love you too. Maayos kong kasinungalingan. Sumara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa kusina. Message from Mia. Isang peking late night sa trabaho. Kinuha ko ang sarili kong phone at binuksan ang text niya kahapon. Malilate ako ng uwi. Client dinner. Isang kasinungalingan na inulit ng napakaraming beses kaya naging muscle memory na. Makalipas ang 30 minuto. Lumabas na ako ng building. Ang biyahe ko papunta sa opisina ay nagbigay sa akin ng sapat na oras para mag-isip. Hindi ko na kailangan ng dagdag na patunay ng panloloko niya. Pero kailangan kong bala. Kailangan kong paper trail. Pagdating ko sa opisina no Take Prime. Nasa desk na si Mia. Inaayos niya ang planners niya. Tahimik na humuhuni. Parang naliliwanag sa saya. Nang makita niya ako, pinigyan niya ako ng napakalaking ngiti. Good morning, Miss Alusa. Morning. Binaba ko ang bag ko sa upuan at binuksan ang laptop ko. Ilang minuto ang nakalipas. Bahagyang sumilip si Mia sa ibabaan ng divider. Miss Alusa, alam mo ba, kagabi, dinala ako ang fiancé ko sa isang sobrang sarap na bagong omakase. Plus sa BGC. Grabe. Ang sarap. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya mula sa screen ko. Talaga. Opo, sabi niya, ang tagal na ron naming walang proper date night. Kaya gusto niya akong spoil. Nagbigay ako ng tipit ng ngiti. Ang sweet naman pala niya. Napahagigik siya. Is the best? Ibinalik ko ang tingin ko sa monitor. Ang resibong nakakahalaga ng 28,000 piso sa sweet pocket niya, lahat ay makakatakma na parang isang nakakasuka at perpektong puzzle. Ang buong umaga ko ay lumipas sa pag-check ng emails at onboarding meetings. Pero ang peripheral vision ko ay nakalok pa rin. Kay Mia, sa tuwing nagbibrata ang phone niya, sisilipin niya ang screen at ngingiti na parang isang teenager. Bandang tanghali, tumayo siya, Miss Alisa. Pape lang ako, saglit sa cafe sa lobby. Gusto mo? Bayan ni G. Ised Americano. Yes, please. Salamat. Pagkapaso ni Mia sa elevator. Sumulyap ako sa desk niya. Nakaiwan ang phone niya nang nakaharap pataas sa tabing ang keyboard. Hindi ko ito inabot, pero umilaw ang screen dahil sa isang iMessage. Mark, tied up this afternoon. Susunduin kita sa harap mamayang gabi. Mabilis kong ibinalik ang tingin ko sa spreadsheet ko nang marinig ko ang tunok ngang heels niya. Pabalik, inilapak niya ang iced coffee sa desk ko. Here you go, Paul. Thanks. Mia. Umupo siya. Agad na kinuha ang phone niya. At pinanot ko ang pamilyar na nakangiting reaksyon na bumalot sa mukha niya. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa akin. Hindi ito selos. Ito ay purong katiyakan. Nirara ni Mark ang dalawang makasabay na timeline. Nang mag-alas 5 ng hapon.
Sinadya kong makpahuli. Tumayo ako malapit sa glass doors ng lobby. Nakukunwaring nakreply sa isang urgent email sa phone ko. 5 minuto ang nakalipas. Duma si Mia sa gilid ko. Nakmamadaling lumabas sa maingay na sidewalk ng BGC. Nakatayo siya sa gilid nega kalsada. Halatang may hinihintay. Isang makintab na itim na Audi ang huminto. Bumukas ang pinto ng driver's side at bumaba. Si Mark, suot niya ang puting dress suit niya. Nakatupi ang manggas. Hawak ang susi na may halong effortless na yabang. Patakbong lumapit si Mia at yumakap sa lik niya. Nakatayo ako. Wala pang 50 talampakan ang layo. Sa likod ng salamin ng lobby, pinapanut ang bawat frame ng pelikula nila. Yumuko si Mark. May ibinulong na nakpatawa kay Mia. Pinabuksan niya ito na pinto na passenger side. Umalis sila at nakisama sa traffic ng siyudad. Nakatayo lang ako doon ng matagal. Lahat ng natitirang multo ng paktanggi na baka iningatan ko pa sa isip ko ay tuluyan ng sumingaw. Ang katotohanan ay malinaw. Hindi pwedeng itanggi. At kasalukuyang bumibiyahe palayo. Ang asawa ko at ang babaeng nakaupo 3 talampakan lang ang layo sa akin ay naglalaro ng bahay-bahayan. Walang kaalam-alam na nasa akin na ang lahat ng baraha. Tumalikod ako at naglakad papunta sa sakayan opisyal nang nagsimula. Isip-isip ko, at sa pagkataong ito, hindi na ako dumidepensa. Hindi ako dumiretso na uwi na habing yon. Pagkatapos kong mapanot na umalis si Mark kasama si Mia, sumakay ako na taxi papunta sa Makati. Nakahanap akong lugar para makapag-isip at umupo lang sa isang bench ng matagal. 3 taon, sa loob ng 3 buwang taon, pinondohan, inalakan, at binuhay ni Mar ang isang hiwalay na buhay sa mismong harapan ko. Nagvibrating phone sa bulsa ng coat ko. Mark, medyo inabot kami ng matagal sa dinner with clients. Wag mo na akong hintayin. Binasa ko ang text. Inlock ang screen. At ibinalik ang phone sa bulsa ko. Hindi ako nag-reply. Hindi dahil sa galit, kundi dahil ang mag-reply ay parang pagsali sa isang nakakaawang theater production. Handa na akong mag-cancel. Tumayo ako at naglakad papunta sa isang tahimik na coffee shop sa Salcedo Village. Dito kami palaging nakikita ni Ate Sarah, ang pinakamatalik kong kaibigan simula pa noong college. Siya lang ang tanging tao na pinakakatiwalaan ko ng buo. Higit sa lahat, isa siyang high-powered family law at asset protection attorney. Pagpasok ko sa pinto. Nakaupo na si Sarah sa paborito, naming corner booth. Humihigop NG black tea. Naangat siya ng tingin. Tinititigan ng mabuti ang mukha ko. Alisa, bakit may emergency text? Anong nangyayari? Umupo ako sa tapat niya. Inilapak ng barista ang isang black coffee sa harap ko. Pinanot ko munang umaiyat ang usok nito bago ako magsalita. Sarah, tingin ko may pangalawang buhay si Mark. Hindi napasinghap si Sarah. Hindi niya nabitawan. Ang mo niya. Agad na umandar ang lawyer instincts niya. Bahagyang kumunot ang no niya. At umayos siyang ang upo. Sigurado ka ba? Dahan-dahan akong tumango. Hindi lang simpleng fling. Isang long-term. Established na relasyon. 3 taon. Ipinatong ni Sarah ang magkabilang kamay niya sa mesa. Walk me through it. Mula sa simula. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang unang araw ko sa Tech Prime, ang naka-frame na picture niya sa Palawan, ang diamond engagement ring, ang mga text message, ang resibo ng omakase, at ang pagtayo ko sa lobby. 1 oras pa lang ang nakakalipas. Habang pinapanood ko siyang sunduin ang babae, tahimik lang na nakinig si Sarah. Hindi siya sumingit kahit 1 beses. Nang matapos ako,
Naglabas siya ang isang mabigat at mahabang buntong hininga. 3 taon? Oh, tumingin ng diretso si Sarah sa mga mata ko. Ano ang endgame mo dito? Alisa, napatingin ako sa mga kamay ko. Hindi ko pa alam ang eksaktong mga steps, pero may isang bagay na sigurado. Kapag sumabog na 2, hindi ako alis na talunan. Hindi ko hahayaang kunin niya kung ano ang sa akin. Lumapit ng kaunti si Sarah. Bumaba ang boses niya. You talking about the assets? Oh, sinalubong ko ang tingin niya. Ang kondo sa Rockwell, ang stock portfolios, ang savings. Pinuo namin ang yaman namin ng makasama. Kung ginagamit niya ang joint funds namin para pondohan ang fantasy life niya. Kailangan kong malaman. Tumango ng seryoso si Sarah. Tama ka diyan. May kinuha siya sa Loop-eng designer tote bag niya isang legal path. Samga kasong ganito. Ang emosyon ang kalaban mo. Ebidensya ang puhunan mo? Ebidensya. Eksakto, sabi ni Sarah. Ang tono niya ay klinikal at nakakapagpakalma. Kung kukomprontahin mo siya, dala ang mga hinala at galit mo, igagaslight kaniya. Itatago ang pera. At papahabain ang proseso ang annulment hanggang sa maubos ka sa legal fees. Pero kung lalapit ka dala ang isang solid na record ng panloloko at financial dissipation, lalo na kung ginagamit ang pera ng mag-asawa para sa isang kabit, hawak mo ang malaking alas, tumango ako. Ina-absorbang diskarte niya, naintindihan ko. Kailangan mong i-track ang 3 bagay. Pag-isa-isa ni, sarasam ga daliri niya. Para oras at pagsasama bilang mag-asawa, check his credit cards at ang joint accounts niyo. Nagpapadala ba siya ng pera sa babay oras i-document mo ang lahat ng sinasabi niyang client dinner at iMatch mo sa social media nung babay. Pagsasama patunayan mo na ipinapakilala nila ang sarili nila bilang couple. Humihop akong kapa ko. Nakasimula na akong kawin yan. Napahinto si Sarah. Nakatingin sa akin ng may halong gulat at matinding respeto. Mas kalma na kakaisa sa inaasahan ko. Nagbigay akong mapit ng ngiti. Nawala na yung shock. Ngayon, puro logistics na lang. 2. Humigop ng tea si Sarah. Alam ba nung babae na nag-exist ka? Hindi. Yumiling. Ako ang akala niya. Binata siya. Kumbinsidong-kumbinsido siya na si Mark ang fairy tale fiancé niya. Bumuntong hininga si Sarah. Kung ganon, biktima rin siya dito. Alam ko. Naalala ko ang nakakabulag at inosenteng ngiti ni Mia. Ipinukpok ni Sarah ang ballpen niya sa notepad. Ibig sabihin, kailangan mong maging sobrang maingat kapag nakaamoy man lang si Mark na iniimbestigahan mo siya. Susunugin niya ang lahat at sisirain niya ang paper trail. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Pinamasdan ng mabuti ni Sarah ang mukha ko. Alisa, okay ka lang ba talaga? Tumingin ako sa labas ng bintana ng cafe. May mga namamadaling dumaan sa sidewalk. Walang pakialam sa paguhong buhay ko. Hindi. Mahina kong sagot. Pero makiging okay din. Isinara ni Sarah ang notepad niya at ibinalik sa bag. Kapag ready ka nang ibogsok ang martilyo, sabihin mo lang, backup mo ako. Salamat. Sarah, naupo pa kami sa komportableng katahimikan bago ako tuluyang umalis ng kafe. Pagka-swipe ko ng ID ko papasok ang tsondo namin. 11:11 na gabi. Wala pa rin si Mark. Naglakad ako papunta sa madilim na living room. Hindi na nakabalang buksan ang pangunahing ilaw at dumiretso sa guest bedroom na ginawa naming opisina. Binuksan ko ang personal MacBook ko
Nakabukas pa rin ng encrypted na spreadsheet na sinimulan ko kahapon. Nakdakdak ako ang makabahong columns petsa. Lokasyon, alibis, financial anomalies, bawat kasinungalingan. Bawat text, bawat resibo ay isang pirasong puzzle, eksaktong alas 11:45 ng gabi. Narinig kong bumukas ang lock ang front door. Pumasok si Mark. Niluluwagan ang silk tie niya. Mukhang tamang-tama lang ang pagod sa hitsura niya. Ay, gising kapatawak niya. Lumabas. Ako, opisina. Isinasara ang laptop sa likuran ko. Tinatapos ko lang yung ibang emails. Ibinaba niya ang leather briefcase niya sa lamesa sa entryway at bumuntong hininga. Brutal ang negotiations ngayong gabi. Ang hirap kausap ngan taga Singapore na to, talaga tanong ko. Ang boses ko ay sobrang flat. Nilakpasan niya ako at naglakad papunta sa banyo. Oh, pagod na. Pagod na ako. Pinanut kong mawala ang likod niya sa kanto para oras at pagsasama. Ang masalita ni Sarah ay umaaling-aungaw sa utak ko. Hindi na ito isang kasal, isa na itong high-stakes chess match. At hindi ako gagawa ng anumang agresibong atake hanggat hindi ko siya tuluyang naiko-corner kinaumagahan. Nagising ako sa isang walang laman na kama. Malamay kang pesto sa tabi ko at may nakadikit na yellow. Sticky note. Sa phone ko sa nightstand, may early breakfast meeting ako. Have a great day. Beautiful. Love. Mark. Dati. Mapapangiti ako ng ganitong note. Isang maliit na paalala na kahit sobrang busy nga asawa ko, naisip niya pa rin ako. Ngayon, ang sulat kamay niyang ito ay parang isang sampal sa mukha ko. Nandun pa rin ang panlabas na anyong ang pagmamalasakit. Pero ang pundasyon ay bulok. Bumangon ako sa kama. Naktimpla ng matapang na kape at umupo sa kitchen island. Binusan ko ang laptop ko. Tumatakbo pa rin sa isip ko ang spreadsheet ko kagabi. Bumubuo na ang oras at lokasyon. Pero tulad ng babala ni Sarah, nawawala ang pinaka-importanteng elemento, ang pera. Nag-login ako sa aming joint banking portal. Ginagamit namin ang account na ito bilang pangunahing financial hub para sa mortgage, utilities, at mga malalaking gastusin sa bahay. Dahil si Mark ang nasa finance, siya ang nagmamanage ng mga agresibong investments. Kaya bihira kong surin ng mabuti ang mga detalye dito maliban na lang kung magayos kami ng taxes. Ngayong araw, din-download ko ang statements para sa nakalipas na 12 buwan. Ini-scroll ko ang mga normal na gastos Meralco, Rustan Supermarket, dry cleaning, ang HOA fees namin walang kakaiba. Tapos nakita ko ang isang transaction mula nung nakaraang buwan, isang wire transfer na nakakahalaga ng 130,000 piso. Recipient M. Santos. Nanigas ang kamay ko sa trackpad. Binasa ko ang pangalan ng 3 beses para siguraduhin hindi ako pinaglalaruan ng mata ko. Mia Santos. Nag-scroll pa ako pababa. Isa pang transfer na nakakahalaga ng 70,000 piso. Ipinadala 2 buwan na ang nakakalipas. Recipient M. Santos. Isang malamig at mabigat na kaba ang namo sa sikmura ko. Nagpatuloy ako sa pag-scroll. 3 buwan na ang nakakalipas. 5 buwan. 8 buwan. Ang wire transfers ay walang tigil. Minsan 50,000 piso. Minsan 100,000. Ipinikit ko ang mga mata ko at pinisil ang tulay ng ilong ko. Hindi lang nanloloko si Mark. Aktibo niyang inubos ang pera naming mag-asawa para pondohan ang pangalawang buhay niya.
Binuksan ko ang spreadsheet ko at mabilis na nag-type. Nilok ko ang bawat petsa, halaga, at recipient code. Bawat numero ay parang karayom na ibinabawon sa ilalim ng balat ko. Pero pinilit kong maging puro analytical. Pagkatapos ng isang oras na pag-audit sa buong nakaraang taon, kinalkula ko ang kabuuan. Ang kabuang pera na nai-transfer kay Mia Santos ay umabot sa mahigit 2.5 milyong piso. Pero hindi yan ang pinakamalala. Hinalungkat ko ang withdrawal. History ng savings namin. Eksaktong 2 linggo na ang nakakalipas. May isang malaking wire transfer na lumabas sa high-yield savings account namin, halaga 8 milyong piso, PBGC Luxury Developments LLC. Tinitigan ko ang screen. Halos hindi na ako makahinga. 8 milyong piso, pera namin. Pera ko. Yun ang down payment para sa luxury condo na pinagmamalaki ni Mia. Ang pugat na binubuo niya. Para sa bago niyang asawa, nagbibrate ang phone ko na nakapagpagulat sa akin. Si Sarah, nagche-check-in. May nahanap ka ba? Tinitigan ko ang screen at nag-type NG sagot. Nak-transfer siya sa babae ng mahigit 7 milyong piso sa loob ng isang taon. At ginamit niya lang naman ang 8 milyong piso galing sa savings natin para sa down payment ng kondo sa BGC. Tumawag agad ang phone ko. Alisa, please lang sabihin mong na-screenshot mo yan. Na-export ko na lahat as PDFs. Sabi ko, sobrang gikaumado ang giboses ke. Narinig kong napabuntong hiningan ng malalim si Sarah sa kabilang linya. Okay, nagbago ang gilaro dahil dito textbook dissipation of marital assets to sa batas. Ipapako siya sa krus ng judge dahil gumamit siyang pera ng mag-asawa para bumili ng real estate sa pangalan ng kabit. Tumingin ulit ako sa spreadsheet ko. Sinisabi ko na ang lahat sa isang secure na cloud drive. Good? Mag-send ka ng backup copy sa encrypted email ko. Utos ni Sarah at Alisa, hindi niya pwedeng malaman na nakita mo to. Kapak na hinalay yan. Ililipat niyan ang natitirang pera offshore. Walang-wala siyang malalaman. Pangako ko, ibinaba ko ang tawag. Tinapos ang pag-ayos ng mga digital files. At in-email ang encrypted folder kay Sarah. Pagsara kong laptop, malapit ng maktanghali. Akmang mag-ayos na ako papuntang opisina nang tumawag ang phone ko. Si Mark, hi, Baba, ang siglang boses niya. Checking in lang, mag-overtime ka ba mamaya? Bakit tanong ko? Habang nakatatak pa rin sa retina ng mata ko ang mga numero sa spreadsheet, maisa pa kasi akong late dinner with the Singapore guys. Kailangan na talagang ma-close tong funding round. Diba swabe niyang sabi, baka gabihin din ako sa office. May malaking marketing push kasi. Sagot ko, tumawa siya. Looks like parehas tayong magiging busy mamayang gabi. Love you. Yeah, pinaba ko ang tawag, pag-dating ko sa opisina ng Tech Prime. Nakaupo si Mia sa desk niya na mukhang nagniningning sa tuwa. Halos mag-vibrate siya sa sobrang excitement. Miss Alisa, napasinghap siya, pakaupo ko pa lang. Hindi ka maniniwala. Ibinaba ko ang bag ko. Ano yon? Kagabi. Pumunta kami ni Mark para tignan yung condo sa BGC. Nakakahinga floor to ceiling yung windows tapos may view pa ng siyudad. Tumingin ako sa kanya. Blanco ang ekspresyon ko. Kondo. Opo, mabilis na tumango si Mia. Sabi niya, kailangan daw muna siguraduhin ng lalaki yung bahay bago ang kasal. Nagbigay na siya ng down payment. Ibinalik ko ang mata ko sa monitor. Naalala ko ang 8 milyong pisong wire transfer. Seryosong-seryoso siya sa ginagawa niya. Bagong luxury condo, bagong asawa.
at isang buong bagong buhay. Kinahapunan, may isang delivery guy na pumasok sa opisina. Bitbit ang isang malaking shopping bag galing sa Greenbelt. Inilapa niya ito sa desk ni Mia. Oh my God! Tili ni Mia habang kinukuha ang isang matte black na shoebox mula sa bag. Binuksan niya ang takip at inilabas ang isang pares ang Christian Louboutin heels. Kumisla pang red soles nito sa ilalim ngilaw ng opisina. Tinyan motto, Miss Alusa. Pinadala ni Mark dito sa office. Ang romantic niya talaga. Sumuyap ako sa sapatos ng giganda sobra. Nakangiting buntong hininga ni Mia. Sabi niya gusto niya daw suotin ko to sa malaking investor cocktail party niya next week. Bumalik ako sa laptop ko. Inaalala ang 50,000 pisong charge sa shared credit card namin mula 2 araw na ang nakakalipas. Ang madetalyadong piraso ang double life niya ay naktugma ng sobrang perpekto na parang nasa pelikula. Pagsapit nga 5:00, napagdesisyunan ko na kailangan kong makita ito mismo. Umalas ako sa opisina ng mas makanak 5 minuto at bumili ng espresso sa isang coffee shop sa tapat mismo ng building namin. Mula sa bintana, kitang-kita ko ang mga pinto ng lobby ng Tech Prime. 5:15 nang lumabas si Mia at tumayo sa gilid ng kalsada. Ilang minuto lang, dumating ang Audi ni Mark. Umabas siya na may nakaingiti yung milyon-milyong pisong ngiti niya. Niyakap siya ni Mia at sumakay sila sa sasakyan. Hindi na ako pumara na taxi. Nakapark na ang rental car ko sa kabilang kanto para eksakto sa layuning ito. Sumakay ako, pinuhay ang makina, at suminjit sa traffic. Pinapanatiling may 2 sasakyang namamagitan sa amin ng Audi ni Mark. Bumiyahe kami papunta sa isang mamahaling lugar sa Begese. Hanggang sa pumasok sila sa Fallet Lane, isang kumikinang na bagong glass building. Nakpark ako sa kabilang kalye at pinanood silang bumaba. Mula 50 talampakan ang layo. Nakita ko sina Mark at Mia na naglakad papasok sa makintab na Sales Center. Tumayo sila sa harap ng isang malaking architectural model ng building. Isang formal na nakadamit na real estate broker ang nakatuo sa matatas na palapak. Nakpapaliwanag ng masikla, nakaangla si Mia sa braso ni Mark. Nakatinggala sa maminiatur na towers na parang namamangha. Nakaagbay ang kamay ni Mark sa likod, nang baywang ni Mia isang galaw, na nagpapakita ng intimacy at pag-ari na nagpasikmura sa akin. Inabutan ng broker si Mark ng isang makintap na brochure. Tumango si Mark ng may kumpiyansa. Nakatayo ako sa likod ng isang scaffolding. Nakatago. At inilabas ko ang phone ko. Nag-zoom in ako at kumuha ang higit sa 5 malilinaw na litrato nila kasama ang broker habang nakatingin sa model condo. Hindi ko ginagawa to para saktan ang sarili ko. Ginagawa ko to para magbuong sarili kong armas. 20 minuto ang lumipas. Lumabas sila. Sumakay ulit sa Audi. At umalis. Dandan akong naglakad pabalik sa sasakyan ko. Naliliwanag na ang skyline ng siyudad. Milyon-milyong bintana ang umiila. Akala ni Mark, siya ang magaling na arkitekto na pakagandang future niya. Wala siyang kaalam-alam na naiwan pala siyang tren gasolina sa likuran niya. At ako ang may hawa ang posporo. Nang makabalik na ako sa apartment namin, wala pa si Mark. Binusan ko ang laptop ko. Gumawa ang bagong folder na pinangalan ng BGC Condo at nilipat ang mga surveillance photos dun. Nagdagdag ako ng bagong row sa master spreadsheet ko. Lokasyon BGC Sales Center. Ebidensya mga litrato. Fully operational na ang war room ko. Ang mga sumunod na araw sa opisina ay isang masterclass sa psychological endurance. Pumasok ako. Umupo. 3 talampakan ang layo sa kabit ng asawa ko
at pinakinggan siyang masayang nakukuwento tungkol sa pagsirang ng sarili kong kasal. Isang umaga, inusok ni Mia ang upuan niya palapit sa desk ko. Miss Alisa, pwede ba akong humingi ng professional opinion mo sa isang bagay? Sure. Ano yon, tanong ko. Hindi umiwas no tingin sa screen ko. Si Mark kasi, opisyal na siyang mag-open NG sarili niyang independent investment firm. Proud na sabi ni Mia, hahabol siya ng massive round of seed funding. Next week sa investor party niya, tinutulungan ko siya sa marketing deck. Pwede mo bang teknan? Nanigas ako ng wala pang isang segundo. Sarili niyang firm. Opo. Alis na siya para magtayo na sariling boutique fund. Buong pagmamalakin niyang in-email sa akin ang PDF file. Binuksan ko ang attachment. Ang cover slide ay may isang moderno at malinis na logo. M&M Capital Partners. Naramdaman ko ang malamig na kilabot sa batok ko. M&M, Mark at Mia. Nag-scroll ako pababa. Nilampasan ang mission statement at market analysis. Hanggang sa makarating ako sa corporate structuring page. Chief Executive Officer Mark, Director of Operations, Stakeholder, 20% Equity, Mia Santos. Tinitigan ko ang screen. Naging yellow ang dugo ko. Ang perang kinukuha niya mula sa savings namin ay hindi lang para sa condo designer shoes. Ginamit niya ang pera naming mag-asawa para pondohan ang isang bagong kumpanya at binigyan niya ang 24 na taong gulang niyang kabit ng 20% equity. Dahan-dahan akong tumingin kay Mia. Nakangiti siya. Nakihintayang papurik ko. Anong tingin mo? Misalis sa masigla niyang tanong. Isinara ko ang PDF. Napakalinis ng branding. Siguradong tiwala siyang masyado sa iyo para isama ka sa simula pa lang ng kumpanya. Lalong lumaki ang ngiti ni Mia. Sobra po. Sabi niya ako daw ang true partner niya sa lahat ng bagay. Isang mapait at hungka na pakiramdam ang umaling-aungaw sa dibdib ko. Partner sa lahat ng bagay. Iniisip ko kung ilang beses din ibinulong sa akin ni Mark ang eksaktong maasalitang yon sa nakalipas na 7 taon. Nang gabing yon, maaga akong umalis sa trabaho. Hindi ako dumiretso na uwi. Sumakay ako ng taxi papunta sa corporate address na nakalagay sa M&M Capital pitch deck. Isa itong boutique commercial building sa Makati. Nalusutan ko ang walang pakialam na security guard sa lobby at sumakay akong elevator papunta sa 8 palapag. Sa dulo ng isang tahimik na hallway, nakita ko ang isang frosted glass door na may temporaryong karato. M&M Capital Partners. Hindi ako pumasok. Nakatayo lang ako sa hallway at nakinig sa maliit na siwang nagpinto. Nakakarinig ako na amagabos ang boses ni Mark. May autoridad at kumpiyansa. Nagpapaliwanag ng yield projections at ang boses ni Mia na paminsan-minsang sumasagot. Ginagampanan ang role bilang supportive co-founder. Kausap nila ang isang potential backer. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa elevator. Ang huling piraso ang puzzle ay tuluyan ng bumagsak sa tamang pwesto. Hindi lang pala siya basta nakikipagrelasyon. Nagpapatupad siya nga isang kalkuladong exit strategy. Isang bagong kumpanya. Bagong mamahaling bahay. Bagong asawa. At pinopondoan niya ang buong transisyon na ito gamit ang perang. Pinagirapan kong kitan nang buksan ko ang pinto ang apartment namin mamayang gabi. Kumikinang ang siyudad sa labas ngang floor-to-ceiling windows namin. Nakatayo ako sa madilim na living room. Tinisig niyang ang paligid, ang magagandang furniture, ang sining, ang buhay na inalagaan namin. Lahat pala ito ay parang set lang sa pelikula. Isang pagkang panlabas na anyo na nakatayo lang dahil sa bulak na pagtitiwala ko. Binuksan ko ang laptop ko.
Ini-upload ang NM Capital pitch deck sa encrypted drive ko. At tinawagan ko si Sarah. Sinagot niya sa pangalawang ring, "Talk to me, na tayo siyang bagong firm." Sabi ko, walang emosyon ang boses. Ang pangalan ay M&M Capital. Mark at Mia, nakalista yung babae bilang 20% equity partner. Nanahimik si Sarah sa kabilang linya nang magsalita siya ulit. Full-on lawyer mode na siya. "Alisa, kung gumamit siya ngang pera ngang mag-asawa para maktayo ngang kumpanya at nagbigay ngang share sa ibang tao, dudurugin natin siya sa korte. Literal na nagnanakaw siya sa kasal niyo. Nasa akin ang pitch deck, nasa akin ang corporate address, nasa akin ang wire transfers." "Good." Maring sabi ni Sarah, "Anong susunod mong hakbang?" Tumingin ako sa bintana. Sa walang katapusang ilaw nga Makati, magpapakilala na ako. Saan? May ayo host siyang major investor cocktail party sa Friday night para makakuha ng pondo. Pupunta doon si Mia bilang co-founder at fiancé niya. Napapaswit ng mahina si Sarah. "Isang public execution. Gusto ko yan. Sigurado ka bang gihanda ka na sa magiging gulo?" "Handa na ako simula pa nung unang araw ko sa Tech Prime." Sagot ko, ibinaba ko ang tawag. 10:00 ng gabi nang pumasok si Mark sa pinto. Mukha siyang relax. Parang nabuhayan ng dugo dahil sa Patagoniyang maplano. Hinubad niya ang suit jacket niya at naglakad sa living room. Napahinto nang makita niya akong nakaupo sa sofa. "Hey, gising ka na naman." Hindi lang makatulog. Kalmado kong sabi. Umupo siya sa tapat ko. Binubuksan ang butones ng kwelyo niya. "Man, tamba talaga ako ang trabaho ngayong week. Kamusta na pala yung mga bagong investments mo?" tanong ko. Nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Nanigas si Mark ng isang iglap. Pero perpekto ang ginawa niyang pack recover. "Anong ibig mong sabihin? Nabati mo dati na tumitingin ka sa mga bagong fintech startups. Kamusta yon?" Napatawa siya. Isang practice na tawa. "Ah, yon ba? Okay naman. May mga inaayos lang. Actually, mag-host ako ng isang maliit na networking cocktail hour sa Friday night para sa ilang potential partners o sa hotel." Kumumbat siya. "Oh, sa The Peninsula, Manila. Isang boring na finance event lang. Sounds important." Mahina kong sabi. Sumandal paharap si Mark at hinilot ang sindido niya. "Critical to para sa fourth quarter natin. Sana kapa na close ko na to." Kumalma na lahat, nege bagay. Para makapagbakasyon naman tayo. Tayong dalawa lang. Tumango ako. Tinititigan ang lalaking pinakasalan ko. Wala siyang kaalam-alam na nakatayo. Ako sa labas ng sikretong opisina. Niya ilang oras lang ang nakakalipas. Hindi niya alam na nabasa ko ang pitch deck niya. Naudit ang bank accounts niya. At nakuhaan ko siya ng litrato habang bumibili ng tsondo para sa ibang babae. Matutulog na ako. Sabi ko, "Sabay tayo?" "Okay." "Bobby." Susunod na ko. Naglakad ako papunta sa kwarto at isinara ang pinto. Set na ang laro. Akala ni Mark, ila-launch niya na ang maganda niyang future sa Friday night. Pero tama siya sa isang bagay. Babaguhin talaga ang Friday night ang buong buhay niya habang buhay. Ang mga araw bago ang investor party ay parang nakakamatay sa bagal. Sa panlabas, ginampanan ko ang papel bilang isang masipag na manager sa Tech Prime at supportive na asawa sa Rockwell. Pero sa lublob ko, ang utak ko ay isang countdown clock na naghihintay mag-alas 8 ng gabi ang Biyernes. Sa opisina, parang laging nakalutang si Mia. Wala siyang ibang kinukwento kundi ang party. Huwebes ang umaga, inusok niya ang upuan niya palapit sa desk ko. Hawak ang phone niya. "Miss Alisa, kailangan ko ang tulong mo sa outfit ko." Umiwas ako sa binabasa kong emails. "Ano yon?"
Aling dress ang susuotin ko para sa launch party bukas nagswipe. Siya ng 3 litrato. Isang kulay, pulang cocktail dress, isang navy blue na gown, at isang malinis at eleganteng white dress. Itinuro ko ang screen, yung puti, elegant, very founder's wife ang datingan. Ngumiti ng napakalawa si Mia. Kamakadiyan sabi ni Mark. Itong party na to ang magiging turning point ng buhay namin. Siguradong sobrang busy. Naniya, nakpo-prepare ngayon. Sabi ko ng mahina. Oo nga po Halos. Hindi na siya natutulog. Pero sabi niya, kailangan ko talagang nasa tabi niya ako para mamit yung magor investors. Nagbigay ako ng tipit na tango. Nakakamanghang panorin siyang bumili ng sarili niyang realidad na malapit ng maging abo. Pagkatapos niyong trabaho, pumunta ako sa Greenbelt. Dumiretso ako sa mga designer evening wear section. Hindi ako nakahanap ng magarbong damit. Nakahanap akong sandata. Bumili ako ng isang nakakabiyani. Perfectly tailored na black designer dress. Matalim, disante, at nagpapalabas, nega na kamamatay, na kumpiyansa. Nagpabog din ako ng blowout at makeup appointment. Sa isang luxury salon para bukas ng hapon, nang tignan ko ang sarili ko sa salamin, sa fitting room. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi ang umiyak na asawa na inaasahan ni Mark Kapaniloko. Siya ang babaeng may hawak ng mga kodes para ipataw ang parusa, tumayding ang pianos. Alas 3, Enneagrama, Apon. Masayang naglipit ng desk niya si Mia. Maaga po akong uwi para makapag-ayos na. Have a great weekend. At good luck mamaya. Mia, sabi ko. At seryoso ako doon, kakailanganin niyang swerte mamaya. Umalis ako sa opisina pagkatapos ng 1 oras. Pumunta sa salon at nagayos. Pagsapit nega alas 7:30 na gabi, nakaupo ako sa likod ng isang grab na huminto sa labas ng The Peninsula, Manila. Maingay ang Makati. Pero pagpasok ko sa loob ng umiikot na pintong gintong hotel, napalitan ang ingay. Siyudad ang tahimik at mamahaling tuno ng old money. Tumingin ako sa directory para sa mga private event spaces at naglakad papunta sa Grand Ballroom Suite. Bukas ang mabibigat na kahoy na pinto ng suite. Sa loob, balot ang kwarto ng mainit na amber light. Umigot ang mga waiters na nakaputing coat. May bitbit na mga trays ng champagne. May mga 40 tao matataas na investors, tech bros, at finance executives na nakukumpulan at nagtatawanan sa harap ng kwarto. Nakatayo ang isang projector screen na nagpapakita ng logo ng M&M Capital Partners. At sa mismong gitnang kwarto, kinakausap ang isang grupo ng mas matatandang investors. Nandun si Mark, napakagwapo niya sa suot niyang custom midnight blue na tuxedo. Tumatawa siya. Naglalabas, nagsobrang kumpiyansa talindog at nakatayo sa tabi niya. Suot ang puting dress. Ay, si Mia, nakakapit siya sa braso ni Mark. Nakatingala na parang nakatingin sa isang Diyos. Tumayo ako sa may pintuan ng 10 buong segundo. Pinapanood ang eksena nila. May lumapit na staff na hotel. May bitbit na clipboard. Good evening. Ma'am, kayo po ba'y nandito para sa M&M Capital Event? Oo. Mayos kong sagot. Inabutan niya. Akong blankong, name tag at isang marker. Pakisulat na lang po ang pangalan niyo dito. Kinuha ko ang marker at isinulat. Ang 2 salita ng may matapang at malinaw na letra Alisa Santos. Tinanggal ko ang sticker sa likod. Idinikit ito sa itim kong dress. At
Naglakad papasok ng kwarto. Sa umpisa, walang nakapansin sa akin. Tumutuktok ng mahina ang jazz music at nakikilingan ang mga baso. Naglakad ako ng mabagal papunta sa gitnang kwarto. Kumukuhang isang basong champagne mula sa dumadaang waiter, tapos lumingaw si Mark. Dumaan ang mga mata niya sa mga tao hanggang sa maglok ito sa akin sa isang iglap. Nawala ang charismatic at confident na CEO. Nawala ang kulay sa mukha niya. Nalaklak ang panga niya at nanigas ang buong katawan niya na parang tinamaan. Siya ng kidlat. Ngumiti ako ng isang malamig at matalim na ngiti. At naglakad ng direso papunta sa kanya. Napansin ng mga kausap niyang investors ang biglang pagka-estatwa niya, kaya napasunod din sila. Nang tingin sa tinitignan niya, napalingon din si Mia. Misalisa gulat na gulat si Mia. Anong ginagawa mo rito? Huminto ako eksaktong 3 talampakan lang ang layo sa kanila. Tumingin ako kay Mia. Tapos inilipat ko ang tingin ko kay Mark. Hindi mo ba kami ipapakilala? Makalmado ang boses ko. Perpekto. Formal? Pero sapat ang lakas para marinig nga taong nakapaligid sa amin. Hindi makapagsalita si Mark. Bumubuka ang bibig niya, pero walang boses na lumalabas. Palipat-lipat ang tingin ni Mia sa aming dalawa na napapanik. Wait. Miss Alyssa, makakilala kayo ni Mark. Humarap ako sa inosente at batang babae na katabi ko lang sa opisina sa nakalipas na mga linggo. Mia, kilalang-kilala ko siya. Ang katahimikan sa paligid namin ay biglang bumigat. Namatay ang usapan ng makalapit naming grupo nang maramdaman nila ang tensyon. Sa wakas, nahanap ni Mark ang boses niya. Kahit parang nakaluno siyang bubok. Alyssa, please, sa labas tayo mag-usap. Sa laba imigop ako ng champagne. Bakit nag-host kang napakagandang party para sa launch kang bago mong kumpanya? Inimbitahan mo ang mga investors mo. Ang mga partners mo, inimbitahan mo pa nga ang kabit mo. Pero nakalimutan mong imbitahan ang asawa mo? Ang salitang asawa ay bumaksa sa kwarto na parang isang sumasabo na granada. Isang nakakasakal na katahimikan ng bumalo sa buong suite. Pati ang jazz music ay parang nawala na. Lahat ng mata sa paligid ay nakatutok na sa amin. Nanigas si Mia. Naging kulay abo ang mukha niya. Bumitaw ang kamay niya mula sa braso ni Mark na parang biglang naapoy ang lalaki. Asawa nangangatal ang boses niya. Mark, anong sinasabi niya? Hindi ko na siya hinayaang sumagot. Humarap ako sa grupo ng mayayamang investors na nakatayo lang sa tabi namin. Good evening, gentlemen. Pasensya na sa abala sa pitch niyo. Ako nga pala si Alyssa, asawa ni Mark sa loob ng 7 taon. Ang isang mas matandang investor na nakagresot ay labis na kumunot ang no at tumingin kay Mark. Mark? Totu ba to? Mukhang aswang nakon na si Mark. Pinakpapawisan ng malapot ang no niya. Sir, personal po itong bagay. Wala po itong kinalaman sa firm. Actually, may kinalaman ang lahat. Nye. To. Sa. Firm. Mabilis kong singgit. Umalingaw nga boses ko sa tahimik na kwarto. Itinuro ko ang logo ng M&M Capital sa screen. Bago kayo maglabas, nag-check ngayong gabi. Dapat alam niyo na ang puhunan para sa kumpanyang ito ay ninakaw niya mula sa joint accounts. Naming mag-asawa, isang sama-samang bulungan ng gulat ang umikot sa kwarto. Hindi na makahinga ng maayos si Mia. Umatras siya. Tinatakpan ng kamay ang bibig niya. Sabi mo single ka. Sabi mo gusto mo akong pakasalan. Inabot siya ni Mark. Mia, baby, please, let me explain. I-explain ang alinmatalim kong tanong. Binuksan ko ang purse ko at inilabas ang isang tumpok ngang bank statements.
Ibinagsak ko ito sa ibabaw ng cocktail table. Mismong sa harap ng mga investors, ito ang mga wire transfers. Mahigit 2.5 milyong piso ang ipinadala niya mismo kay Mia Santos sa loob ng isang taon at may 8 milyong pisong wire transfer pa para sa down payment ng isang luxury condo sa BGC. Lahat yan, kinuha sa pera namin. Tinitigan ng mas matandang investor ang mga dokumento sa mesa. Ang mukha niya ay napalitan ng purong pandidiri. Ibinaba niya ang champagne. Glass niya, Mark, kung inihahalo mo ang nakaw na pera at nilalagay mo ang investors sa panganib ng isang marital asset lawsuit. Patay na agad itong firmo. No. Wait. Sir Jim, I can fix this na mamakaawang sabi ni Mark. Tuluyan, nang nilamon ng panik. Tapos na tayo dito. Malami na sabi ng investor. Sumanya siya sa makasama niya. Let's go. Parang mga domino na bumabaksak. Nagsimulang maglakat. Papunta sa exit ang mga bisita. Ang grand launch party ay naging isang toxic na crime scene at walang gustong madamay sa pagsabok na katayo. Si Mark sa gitna ng mabilis na nawawalan ng taong kwarto. Tuluyang nawasak, tumingin si Mia sa kanya, patuloy ang pagagos, luha na sumira sa perpekto niyang makeup, naksinungkaling. Kasa akin, sa loob ng talong taon, ginamit mo ko, umakbang si Mark papunta sa kanya. Mia, mahal kita. Iiwan ko sana. Siya, I swear, wag mo akong hahawakan, sigaw niya. Umiiho sa mga crystal chandeliers. Tumingin si Mia sa akin, ang mga mata niya ay puno na nakakawasa at nakakahiyang sakit. Alam mo ba, nung pinapakita ko yung pitch deck, nung pinapakita ko yung singsing, alam mo na ba, nalaman ko nung unang araw ko sa opisina? Mahina kong sagot. I'm sorry. Mia, napahagulgol siya. Tumalikot at tumakbo palabas ng Grand Ballroom Suite. Ngayon, 2 na lang kami. Mag-isang nakatayo si Mark at ako sa gitna ng napakalaki at walang laman na ballroom. Tinatawanan siya MN. M capital logo sa screen. Ang imperyo niya, ang pangalawang buhay niya, ang buong realidad na maingat niyang binuo ay nakakalat bilang abo sa mga paa niya. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa halong galit at matinding pagkatalo. Masaya ka na sinira mo ang lahat. Tinitigan ko ang lalaking minahal ko ang 7 taon. Wala akong naramdamang galit. Wala akong naramdamang lungkot. Napakagaan na lang ang pakiramdam ko. Wala akong sinira. Mark, kalmado kong sabi. Ika ang nagsindi ang posporo. Binuksan ko lang ang pinto para makita ang lahat ang suno. Tumalikod ako sa kanya at naglakad palabas sa suite. Ang mahabang hallway ng hotel ay mas tahimik kaysa sa ballroom. Ang pagtunok, natakong ko sa marmol na saik ang tangang maririnig. Pagdating ko sa lobby, lumabas ako sa malamig na hangin ng Makati. Maingay pa rin ang siyudad. Magulo. Patuloy na gumagalaw. Huminga ako ng malalim. Nag-vibrate ang phone ko sa purse ko. Si Sarah? Well, tanong niya. Tapos na, sabi ko, abang pinapanood ang pahinto ng taxi. Wala na siyang investors. Nawala na din yung babae. Isang matagumpay na tawa ang pinakawalan ni Sarah. Paano yung pra? Atin na yung pra para ilaban sa korte sa Monday. Umuwi ka na at huminom ganalak? Alisa, deserve mo yan. Sumakay ako ng taxi pabalik sa kondo namin sa Rockwell. Paupo kaya kumpendo. Madilim na madilim sa loob.
Hindi na ako nakbukos na ila. Dumiretso ako sa balcony at tumanaw sa siyudad. Matalim ang hangin. Pinapalipat ang buho sa mukha ko. 7 taong kasal, 3 taon manloloko. At ilang linggo lang para sunugin lahat para maging abo. Bandang 12:00 ng hating gabi, narinig kong bumukas ang pinto. Pumasok si Mark. Wala na ang tuxedo jacket niya. Maluwag na ang tiyan niya. Mukha siyang multo. Nakita niya ang anino ko sa balkoni at lumabas siya para samahan ako. Tumayo kaming magkatabi sa dilim. Nakatingin sa mailaw ng siyudad. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat kaysa noon. Kailangan mo ba talagang gawin? Yun ang ganon, puro hungkak ang boses niya. Sa harap pa talaga ng lahat. Hindi ako tumingin sa kanya. Kailangan mo ba talagang magsinungaling sa mukha ko sa loob ng 3 taon? Kailangan mo ba talagang nakawin ang pera natin para ibili siya ng buhay? Hindi siya nakasagot. Hinawakan niya ng mahigpit ang railing ng balcony. Namumuti ang mabuko niya. Wala. I'm sorry. Alisa, huli na para diyan. Sabi ko. Ang boses ko ay walang bahid na emosyon. Maghihiwalay na tayo. Ipinadala na abogado ko ang mga papeles para sa annulment sa Lunes. Ibebenta natin itong tsondo. At ibabalik mo ang bawat pisong kinuha mo sa joint accounts natin. Ipinikit ni Mark ang mata niya at dahan-dahang tumango. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala na siyang kasinungalingang pwedeng gawin. Alam niyang talong-talo na siya. Tumalikod siya at pumasok sa loob. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Nakatayo lang ako sa balcony lang minuto pa. Nakatitig sa malawak na ilaw ng siyudad. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging hitsura ang future ko ngayon, pero habang pinapanood ko ang pakinangang ilaw sa madilim na tubig, may isang bagay akong sigurado minsan. Ang pagsuno sa lahat ng bagay ay ang tanging paraan para makabuo ng bago.